Nasa angkan ni David na ang pangalan ay Jose. Maria ang pangalan ng birhen. Lumapit sa kanya ang anghel at sinabi nito, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit lubhan niyang ikinalito ang sinabing iyon at inisip niya kung ano ang kahulugan ng pagbating iyon. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Kaya magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan." Ito po ang salita ng Diyos. Malapit na ang Pasko. Diba? Ilang linggo na lamang o ilang araw na lamang ay magse-celebrate na ang buong mundo ng Pasko. At marami na pong mga tao, ang totoo, last week pa lang or even the week prior to last week ay abala na para sa paghahanda sa celebration ng Christmas. Napakarami ng Christmas party. May Christmas party doon, may Christmas party dito. No? Hindi lang yun, may mga Christmas shopping na at lalo yatang tumitindi ang tinatawag na Christmas shopping fever bago dumating yung actual day of Christmas. Bukod dyan, may mga nag-book na ng maraming dates para sa kanilang mga Christmas vacation para sa pagtatapos ng taon na ito. Yung iba nga hanggang pagse-celebrate na ng New Year, nakabook na yung mga vacation nila. Mga regalo ay nakabalot na, no? At handa na rin ipamudmod, no? Sa mga inaanak, sa mga loved ones, at sa mga kaibigan. Pero ito masasabi ko, in all of these festivities, fun, and celebration, the occasion is not the essence of the event. Ulitin ko yan. The occasion is not the essence of the event. Pinapagdiwang ang Kapaskuhan sa buong mundo. Pero yung okasyon ng pagdiriwang na ito, hindi yan ang totoong kahulugan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. The modern Christmas celebration is full of colors. It's fun. Pero masasabi ko, sadly, it lacks sense. Okay? Sapagkat ang Christmas sa panahon natin ngayon ito, ng modernong panahon, ay masyado ng commercialized. Diba? Ang Christmas ay pinagkakakitaan na. No? Hindi na po talaga naiintindihan ng maraming mga tao sa buong mundo kung bakit nagse-celebrate ng Christmas. Particularly, bakit ang Panginoong Hesukristo ay sinilang dito sa ibabaw ng mundo. Hindi po tayo magdedebate kung dapat bang i-celebrate ang Christmas o hindi. Sapagkat may mga tao, sinasabi nila, hindi naman dapat i-celebrate ang Christmas sapagkat wala namang katiyakan na ang Panginoong Hesukristo ay pinanganak ng December 25. Ang iba naman, sinasabi nila, wala namang problema kung mag-celebrate ng Christmas. No, ito naman ay simpleng commemoration ng katotohanan na ipinanganak ang Panginoong Hesukristo sa mundo, minsan sa kasaysayan ng tao. Pero, alisin ang debate, lahat tayo mag-agree na ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak sa mundo minsan. Hindi po siya pinanganak sa mundo o ipinapanganak sa mundo every December 25. Minsan lang siyang ipinanganak. No? Kung naniniwala kang December 25, naniniwala kang later yung date ng kapanganakan, it doesn't matter. Ang importante, historically, totoong ipinanganak ang Panginoong Hesukristo dito sa ibabaw ng mundo. What is important is this. What is the proper way of understanding the event? Ano ang tamang paraan para maintindihan natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sagot sa tanong na ito ang siyang titiyak ng kahulugan ng pagdiriwang ng marami ng Kapaskuhan. Gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. The birth of Jesus is not about us.
but about God. Ganun lang kasimple, ganun ka straightforward. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay hindi tungkol sa atin. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay tungkol sa Diyos. Diba, madalas pag pinag-uusapan na ang Panginoon ay pinanganak, ang Panginoon ay pinanganak para iligtas ang mga makasalanan. Bagamat totoo yan, pero that is not the primary reason why the Lord Jesus Christ was born. The primary reason ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo is about God Himself, tungkol sa Diyos. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo at hindi tungkol lamang sa atin. So dalawa po yung gusto kong i-emphasize. We will go back to this passage, Lord willing, next Sunday to continue discussing it. But for now, I would like to focus on only 2 points. Number 1, it is about God's unmerited grace. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay patungkol sa biyaya ng Diyos na hindi karapat-dapat tanggapin ng sino mang tao. Pangalawa, it is about God's unaltered plan. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay patungkol sa plano ng Diyos na hindi nabago. Okay, so titingnan natin po yung dalawang point na ito. Unahin natin muna yung it is about God's unmerited grace. Marami pong mga tao pag binabasa po itong portion na ito sa Bagong Tipan, lagi nilang inilalagay yung focus nila kay Maria. Si Maria yung nagiging main character. No, dito po sa kwento na ito. Nakakalungkot kasi yung ibang grupo, ibang relihiyon, ipinaliwanag pa nga nila itong historical event na ito na parang itinataas si Maria sa isang posisyon na dapat siyang sambahin ng mga tao. Siguro kung si Maria po ay nabubuhay pa rin sa panahon na ito at malalaman niya na itong kwento tungkol sa buhay niya ay ginamit para siya'y gawing Diyos na sasambahin ng mga tao, baka hindi rin siya makakapaniwala ng lubos. Hindi ko po sinasabi na si Maria ay hindi importante. Importante si Maria sapagkat siya yung pinili ng Diyos para maging kasangkapan upang ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay magkatawang tao. So mahalaga si Maria, pero ang gusto kong sabihin ay hindi po natin dapat ilagay si Maria sa isang posisyon na makakaligtaan na natin yung mas importanteng detalye bukod sa kanya. Kumbaga sa English we do not want to miss the wood for the trees. Minsan masyado tayo nakatingin dun sa mga detalye na hindi na natin na-appreciate yung mga puno at ang buong kagubatan. Nakikita lang natin yung mga detalye na maliliit. Hindi natin nakikita yung mas malaking kabuuan kung saan isang maliit na bahagi lamang si Maria. Madaling salita, there is something worth our attention more than the details about Mary. So dapat tayong matuwa, dapat tayong magalak para kay Maria, pero wag nating kalimutan na meron pang dapat nating mas malaking ikagalak kaysa kay Maria. Dito po sa kwento na ito. At ano po yun? Dapat nating mas malaking ikagalak ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kwento kung saan bahagi lang si Maria. We should not forget na ito pong kwento na ito ay hindi po tungkol kay Maria o kaya kay Jose. Ang kwento po na ito ay patungkol sa Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos na ito sa kasaysayan ng mga tao upang abutin ang mga makasalanan. Ulitin ko dapat ang focus natin pag pinag-uusapan natin ang kwento noong ipinanganak ng Panginoong Hesukristo ay kung papaanong ang Diyos ay gumawa ng paraan para abutin ang mga tao at sila'y iligtas. Tingnan niyo po yung verse 26 and hanggang verse 30 ng ating passage. Luke chapter 1 verse 26 hanggang 30. Babasahin ko po ulit. Okay? And listen carefully. Nang ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na kung tawagin ay Nazaret. Isinugo siya sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaking mula sa angkan ni David ng pangalan ay Jose. Maria ang pangalan ng birhen. Lumapit sa kanya ang anghel at sinabi nito, "Magalak ka, ikaw na pinagpala
ang Panginoon ay sumasa iyo. Subalit lubha niyang ikinalito ang sinabing iyon at inisip niya kung ano ang kahulugan ng pagbating iyon. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos." Now, ang daming detalye. Mula verse 26 hanggang 30, ang daming detalye. At napakadali para sa atin ang maligaw doon sa dami ng mga detalye na yon. Siguro kaya yung isang grupo ng relihiyon na ligaw. Kasi masyado nilang pinansin yung detalye. Pero, ang tamang paraan, pagka binabasa natin ang kwento na ito, mag-focus tayo sa Diyos. At kung paano ang Diyos na ito, ipinakita niya yung kanyang pamamaraan ng pagtrato kay Maria. Actually, this story is not about Mary, it's not about Joseph, it's about God. At kung paano yung Diyos na ito, nagtrato ng isang babaeng ang pangalan ni Maria. When God chose Mary to be the mother of Jesus, He has shown that grace is only for the lowly. Nung pinili po ng Diyos ang isang babae na ang pangalan ni Maria para maging ina ni Jesus, ipinapakita ng Diyos na ang biyaya niya ay para sa mga mabababang uri, para sa mga mapagpakumbaba. In this particular part of the story, tiniyak ng Diyos na si Maria, hindi niya mamimisinterpret yung lahat ng mga nangyayari at yung lahat ng mga mangyayari pa sa buhay niya para ikumpara yung sarili niya na mas maganda at mas magaling ako kumpara sa ibang mga babae na kaedad ko. Hindi yun yung gusto ng Diyos na maintindihan ni Maria sa mga pagkakataon na ito. Kundi ang gustong makita ng Diyos o gusto ni Maria, gusto ng Diyos na makita ni Maria sa pagkakataon na ito ay kung paano ang Diyos naging mabiyaya sa kanya. Kung paano yung Diyos na yon nagpakita ng kagandahang loob sa kanya. Hindi yung makita ni Maria mas magaling ako sa iba at mas pinagpala ako kumpara sa iba. I'm deserving. Hindi. Kundi makita ni Mary, naawa lang ang Diyos sa akin. At dahil naawa siya sa akin, ito yung kanyang ginawa. Dalawang bagay yung gusto kong i-highlight dito. Number one, God showed Mary His favor by sending an angel. God showed Mary His favor by sending an angel. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pabor, ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang anghel. Marami pong mga scholar, naniniwala sila na si Maria sa mga pagkakataon na ito ay isang batang babae. Now when we say batang babae, probably ang age ni Mary ay between 12 to 14 years old. 12 to 14 years old. Ganun kabata si Mary. According to many scholars, nung nagpakita sa kanya ang angel na ito. So normal lamang. So kung ganun lang siya kabata, nagsisimula pa lang siya maging teenager. Nagpakita sa kanya ang isang angel, si Angel Gabriel. Most probably, bagamat hindi pinakilala ang pangalan ni Gabriel, hindi nagpakilala directly si Gabriel, sinabi lang ni Lucas si Gabriel, kaya natin kilala. Pero nagpakita sa kanya itong anghel na ito, normal lang na ma-confuse siya, katulad nung sinabi sa verse 29. Hindi niya naintindihan paano yung ibig sabihin ng pagbati sa kanya ng anghel. Normal lang yun sa isang teenager, sa isang batang teenager. Bukod pa doon, yung pagbati ni Angel Gabriel sa kanya, hindi pangkaraniwan sapagkat meron na agad pahiwatig na siya ay magdadalang tao. Sino ba si Maria? Si Maria ay isang virgin according to verse 27, at ikakasal pa lamang siya kay Joseph. Kaya nga siguro sinabi niya later, wala akong kilalang lalaki. So ibig sabihin, wala siyang karelasyon. Nagugulat siya, nako-confuse siya. Pero I want you to see and appreciate kung ano yung ginawa ng Diyos para tiyakin na itong batang babae na ito na ang pangalan ay Maria, hindi mamimisinterpret kung ano yung nangyayari sa kanya. Hindi mamimiss yung message ng Diyos para sa kanya. Ano yung ginawa ng Diyos? God allowed Angel Gabriel to appear before her.
Gusto ko i-emphasize dito yung sense ng sight. Nagpakita sa harapan ni Maria ang isang anghel at yun ay si Gabriel. Hindi po pangkaraniwan yun. Diba? Actually, kahit na sa Old Testament, hindi po pangkaraniwan na nagpapakita ang mga anghel ng Diyos sa mga tao. Kung nagpapakita man ang mga anghel ng Diyos sa mga tao, or if they appear before them, before their eyes, meron pong purpose ng Diyos. Alam niyo kung anong kadalasang purpose ng Diyos, kaya nagpapadala siya ng anghel para i-reveal yung kanyang sarili. Para ipakilala yung kanyang sarili, naghusugo siya ng anghel. Yun yung usually dahilan kung bakit nag-a-appear ang mga angel before humans. And the very fact that Gabriel appeared before Mary ay patunay na gustong ipakita ng Diyos kay Maria, I am gracious to you. I am gracious to you. I am being merciful to you. I am showing you kindness beyond measure. Kasi kung tutuusin, pwede namang gawin ng Diyos na ipadala yung kanyang mensahe kay Maria sa pamamagitan ng panaginip. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman magpakita ang isang anghel sa panaginip ni Maria. Pero bakit hindi sa panaginip? Bakit hindi nagsugo ang Diyos ng propeta kay Maria? Para sabihin ito ang mensahe ng Diyos. Di ba ganun ang ginagawa minsan ng Diyos? Ginawa ng Diyos yun na maraming beses kay David. Di ba? Nagpapadala ang Diyos ng propeta para sabihin ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Bakit hindi na ginawa ng Diyos yun kay Maria? Bakit kinakailangan na magpadala ang Diyos ng isang anghel? Bakit nilayo ng Diyos na face-to-face na makita ng isang bagong teenager ang isang anghel? And for this particular encounter, si Gabriel po ay hindi isang pangkaraniwang anghel. Siya isang high-ranking angel. Bakit? Yun ang tanong. Ang sagot, para matiyak na si Maria, maiintindihan niya na anuman ang nangyayari sa kanya at anuman ang mangyayari sa kanya ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Diyos. Yan yung gusto kong makita niyo dito sa kwento na ito. Kaya pinahintulutan ng Diyos na magpakita kay Maria ang isang anghel. Hindi dahil gusto ng Diyos na i-impress kay Mary na siya ay worthy. Hindi. Kundi para ipakita kay Mary na naawa lang ang Diyos sa kanya, nahabag lang ang Diyos sa kanya. Kaya siya pinili. Kaya siya yung gagawing kasangkapan para ang kanyang anak ay magkatawang tao. Grace po ang tawag doon. Biyaya po ng Diyos yun. And this is not something that we deserve. And this is not something that Mary deserved. Mary is a simple sinner like you and me. Pero pinili siya ng Diyos para ipagbuntis ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang Diyos nagpasya na maging mahabagin kay Maria. Ang Diyos nagpasya na maging mahabagin kay Maria. Yan ang Diyos natin. Ang Diyos natin mahabagin. At siya ang nagpapasya kung kanino niya ipakikita ang kanyang kahabagan. Pangalawa, God told Mary how gracious He is through the angel. God told Mary how gracious He is through the angel. Hindi lang po pinahintulutan ng Diyos na makita ni Maria ng face-to-face ang isang anghel, pinahintulutan din ng Diyos na marinig ni Maria ang kanyang pagiging mabiyaya sa pamamagitan ng tinig ng anghel. So this time, I want to emphasize the sense of hearing. Nakita niyo yung Diyos, gumagamit siya ng mga pamamaraan so that people will not misunderstand this message. Para kay Maria, ang gusto niyang ipakita sa kanya, hindi ka dakila kumpara sa ibang babae. Hindi ka mas maganda at mas karapat-dapat kumpara sa ibang babae. Pinili ko lang na magpakita ng kagandahang loob sa iyo. Pinatunayan ng Diyos yun, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang nakita, kundi sa pamamagitan ng kanyang narinig. God revealed His grace to her by the words of the angel. Nagsalita yung anghel kay Maria. Kinausap si Maria ni Gabriel.
At dito po sa passage na ito, 2 beses na sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay pinagpala, the favored one. Doon sa verse 28 at saka sa verse 30. Yung ginamit pong salita dito na ikaw ay pinagpala, ay galing po sa salitang Grego for grace. So ibig sabihin, si Maria, sinasabi ng anghel 2 beses sa kanya na ikaw, Maria, ay tinatrato ng Diyos ng may kagandahang loob na hindi mo karapat-dapat tanggapin. Yun yung sinasabi ng anghel sa kanya. Hindi po sinabi ng anghel na ito na si Maria ay puno ng biyaya. Na katulad ng dinadasal ng mga Roman Catholic Church. Hail Mary, full of grace. Yun yung kanilang panalangin. Pero saan nila nakuha yun? Hindi po nila nakuha sa Biblia dahil hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi po puno ng biyaya si Maria. Hindi po repository or dispenser of grace si Maria. Wala pong biyaya kay Maria na pwede niyang ibigay sa iba. Hindi po siya puspos ng biyaya na pwede niyang ibahagi sa iba. Si Maria po ay katulad din po nating mga makasalanan na tumanggap lamang ng biyaya. Binigyan lamang ng biyaya ng Diyos. Wala po siyang sarili niyang biyaya. Sabi po dito, siya ay pinagpala. Ibig sabihin, yung biyaya ay galing sa Diyos, hindi sa Kanya. Kaya mali yung panalangin na Hail Mary, full of grace. Siguro kung sasabihin natin, Mary received grace, okay pa. No? Sapagkat yun ang totoong nangyari sa kwento na ito. Pero ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Ito yung good news. Hindi lang po kay Mary ginawa ng Diyos yun na binigyan siya ng biyaya. Hindi lang kay Mary. Yung pagbibigay ng Diyos ng biyaya sa mga makasalanan, ginagawa pa rin niya hanggang sa kasalukuyan. God is both showing and telling us about His grace even today. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging mabiyaya at pinaririnig ng Diyos ang kanyang pagiging mabiyaya. Hindi po natin kailangang makakita ng isang anghel para marinig at makita ang biyaya ng Diyos. Ang kinakailangan po natin, basahin ang Biblia. Sapagkat nasa Biblia po, makikita si Jesucristo na siyang totoong puno ng pagpapala. Na siyang pinanggagalingan ng pagpapala, na siyang pwedeng magbigay ng pagpapala sa iba. At pag tiningnan natin si Kristo sa mga pahina ng Biblia, makikita natin kung anong ibig sabihin ng pagiging mabiyaya ng Diyos. Hindi tayo titingin kay Maria. Hindi tayo titingin sa sino mang santo. Titingin tayo kay Kristo. Sa anak ng Diyos na nagkatawang tao, sapagkat ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang pag-akyat sa langit, ang patunay na ang Diyos ay mabiyaya. Lahat ng iyon ay nangyari. Lahat ng iyon ay ginawa ng Panginoong Jesucristo because God is gracious to us. Kaya magandang tanong sa panahon na ito ng celebration ng Christmas, talaga bang naiintindihan mo kung ano ibig sabihin ng grace? Naiintindihan mo matatalong kung ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Ang unang karanasan dapat ng isang tao sa biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ng pagpapatawad at pagliligtas. At yan ay ginawa ng Diyos na available sa lahat, sa panahon natin ngayon, at sa mga darating panahon. Hindi dahil kay Mary, kundi dahil kay Jesus. Pangalawang major point natin, nakita natin, that the birth of Jesus is about God's unmerited grace. Pangalawa, it is all about God's unaltered plan. Yung pong kwento, hindi po nagtapos kay Maria, na katulad ng ginagawa ng iba. Ang kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay pwede nating sabihin nagsimula kay Maria, pero hindi nagtapos sa kanya. Basahin natin yung verses 31 to 33. Sabi diyan, kaya magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus
Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan. Alam nyo, marami na nagbabasa ng kwento patungkol sa kapanganakan ni Jesus, nilalagpasan tong mga talatang to. Kasi natatapos dun sa si Maria ay nagbuntis kahit wala siyang asawa at nanganak at ang ipinanganak ay anak ng Diyos. Natapos na dun yung kwento. Pero dito, pinapakita sa atin ng Diyos na ang pagiging mabiyaya niya kay Maria ay hindi lang para kay Maria. Ang kanyang pagiging mabiyaya kay Maria ay para sa buong mundo at hindi lang ito magiging karanasan ng iilang tao, kundi ito yung magiging karanasan ng maraming tao sa buong mundo at itong karanasan na ito ay magiging eternal experience para sa mga taong ito na magiging miyembro ng kaharian ng Diyos. Let us break this into several points para mas maintindihan natin. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay hindi nagtapos sa kwento ni Maria. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay nagsimula doon at magtatapos sa pagkumpleto niya ng kanyang kaharian. Dalawang bagay yung gusto kong bigyan ng emphasis tungkol dito. Number one, the child to be born through Mary will be the Savior of sinners. Importanting point yon. Ang batang ipanganganak sa pamamagitan ni Maria ang magiging nag-iisang tagapagligtas ng lahat ng makasalanan sa mundo. The angel didn't only inform Mary na magbubuntis siya bago siya ikasal kay Jose. Doon sa isang detalye ng kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoon, sinabi din ng anghel na ito kay Maria na ang ipanganganak niya ay isang lalaki at ang pangalan na ibibigay mo sa batang ito ay Jesus. Napakahalagang detalye po nun. Yung pong pangalang Jesus ay galing po sa pangalang Hebreo na Yehoshua. Yehoshua. Na ang ibig pong sabihin, literally, Yahweh is salvation. Or Yahweh saves. Kahit yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, pinagbuntis at ipinanganak ni Maria, ay tungkol sa Diyos. Hindi tungkol kay Maria. Tungkol sa Diyos, na ang Diyos na ito ay nagliligtas ng mga makasalanan. Ang pangalan na ito ay tumutukoy hindi lamang sa kakayahan ng Diyos magligtas, tinutukoy din ang pangalang Jesus yung kagustuhan ng Diyos na magligtas. Hindi lang sinasabi ng pangalang Jesus, kaya ng Diyos magligtas. Sinasabi rin ng pangalan na Jesus, gusto ng Diyos magligtas ng mga makasalanan. Hindi po natin nalaman na ang Diyos ay nagliligtas dahil lang nabasa natin sa Old Testament na niligtas ng Diyos ang Israel ang maraming beses. Totoo 'yon. Pero hindi po natin dun unang makikita yung kagustuhan at kakayahan ng Diyos magligtas. Actually, bago pa man nagkaroon ng Israel, pinakita na ng Diyos na gusto niya at kaya niyang magligtas ng mga makasalanan. Alam niyo kung kailan? Doon pa sa kauna-unahan, sa Book of Genesis. Sa Genesis chapter 3 verse 15, mapabasa natin doon yung pangako ng Diyos na gagawa siya ng paraan para itong mga makasalanan na ito na tao na nagrebelde sa akin, maibabalik ko sa akin at maililigtas ko mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Paano daw niya gagawin yon? Sabi sa Genesis chapter 3 verse 15, sa pamamagitan ng binhi ng babae. Wala pang Israel niyan. Kalilikha pa lang niyan kay Adan at kay Eva. Nagrebelde sila, nahulog sila sa kasalanan. Pero doon mismo sa punto na sila'y nahulog sa kasalanan, sinabi na ng Diyos, gusto ko at kaya kong magligtas. At doon pa man sa kauna-unang pagkakataon na yon, sinabi ng Diyos, meron na akong paraan para magliligtas ng mga makasalanan. Merong isang ipanganganak
At yung ipanganganak na yon ang magiging tagapagligtas. At yung ipanganganak na yon, syempre, sa pamamagitan ng isang babae. At alam natin kung sino yung ipinanganak na yon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinanganak sa pamamagitan ng isang babaeng ang pangalan ay Maria. At ang Jesus na ito, ang kasangkapan ng Diyos para ipakita na gusto niyang magligtas at kaya niyang magligtas. At totoo nga, sapagkat marami na siyang iniligtas at marami pa siyang ililigtas. Kaya ang Christmas ay hindi lang tungkol sa ipinanganak si Jesus eh. Ang Christmas ay patungkol sa ang ipinanganak na Jesus na ito, tagapagligtas ng mga makasalanan. At para mailigtas siya ang mga makasalanan, hindi lang siya ipinanganak. Namatay din siya doon sa krus ng Kalbaryo. At muling nabuhay. Pangalawa, at huli, this child would become king over his people forever. So hindi lang pala magiging tagapagligtas ng mga makasalanan ang ipanganganak ni Maria, kundi yung ipanganganak ni Maria ay magiging hari ng kanyang mga tao. At ang kanyang pagiging hari, magpakailan paman. Ang plano pala ng Diyos ay hindi lang iligtas ang mga makasalanan. Ang plano pala ng Diyos, isama ang mga makasalanan sa Kanya magpasawalang hanggan. Ang gandang perspective ng salvation nun. Kasi madalas ang iniisip lang natin pagdating sa salvation, ang kaluluwa ko hindi pupunta sa impyerno. Pero ang kaligtasan ng Biblia, hindi lang yung kaluluwa mo hindi mapupunta sa impyerno, kundi pati ang katawan mo, kasama ang kaluluwa mo, isasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Doon sa tinatawag sa Biblia na bagong langit at bagong lupa. Hindi lang ginawa ng Diyos yung pamamaraan para maligtas sa mga makasalanan, isinama rin ng Diyos ang pamamaraan para yung mga ililigtas niyang mga makasalanan maging miyembro ng kaharian ng Diyos. Kaya si Jesus hindi lang siya Savior, si Jesus King. Hindi lang siya tagapagligtas, si Jesus ay hari. Yung pong mga magiging born again sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na maglalagay ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, susuko sa kanyang pagiging Panginoon, hindi lang aampunin sa pamilya ng Diyos, kundi sila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kapagkat si Kristo ay hari, meron siyang kaharian. At sino magiging mga miyembro ng kanyang kaharian? Yung mga iniligtas niyang makasalanan. Alam ko na yung topic patungkol sa Kingdom of God, debatable. No? Maraming nag-aaway tungkol sa topic na yan. Masyadong theologically deep yung topic na yan. Si Kristo ba ay naghahari na ngayon? Isa sa mga tanong. Paano mo masasabi naghahari si Kristo ngayon? Parang ang namamayani sa mundo ay kasamaan. So, kung totoo maghahari ang Diyos, kailan siya maghahari? Sa future pa ba siya maghahari? O naghahari na siya ngayon? Maraming debate patungkol sa topic ng Kingdom of God. Hindi ko po madidiscuss ng detalye, pero ito pong pinaniniwalaang konturo ng Biblia. Darating ang panahon na si Kristo ay hindi lang maghahari spiritually, but also physically. Ano ibig sabihin mo? Pakinggan niyo po yung sinabi sa Revelation 11:15. Ganito po yung sinasabi sa Revelation 11:15. Pagkatapos, hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit ay narinig ang malalakas na tinig na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at maghahari siya magpakailanman. Anong tinutukoy na kaharian? Yung mga bansa sa mundo na ito at ang kanilang mga kaharian. Siyempre, ang bawat bansa may mga pinuno, may mga gobyerno, may mga pamahalaan, may mga pinuno. Ang sabi po dun sa Revelation 11:15, darating ang araw na ang lahat ng kaharian sa ibabaw ng mundo magiging kay Kristo. Ang ibig sabihin nito, darating ang panahon
na wala ng kaharian sa ibabaw ng mundo, wala ng gobyerno, wala ng pinuno, wala ng anumang uri ng bansa ang hindi magpapasakop kay Kristo bilang Panginoon at Hari. Oo, sa panahon natin ngayon, alam naman natin maraming mga bansa hindi naniniwala kay Kristo. Tinatanggi na siya ay Diyos. At sinasabing hindi nila kailangan. Ibig bang sabihin, hindi naghahari si Kristo ngayon? Naghahari siya spiritually. Naghahari ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tao. Naghahari siya sa kanyang iglesia. Pero ito ay isang katotohanan na magaganap sa darating na panahon. Sa kanyang muling pagparito, ang Panginoong Jesucristo magdedeklara na siya ang hari ng mga hari at siya ang Panginoon ng mga Panginoon. At pag dumating yung araw na yon, ang lahat ng tuhod sa buong mundo ay luluhod sa kanyang harapan at ipahayag ng kanilang mga labi na si Kristo ay Panginoon. He will be hailed as King of Kings and Lord of Lords. At hindi po ito pansamantala lamang. Ano sabi sa verse 33 ng ating passage? Maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan. Babalik tayo dito sa passage na ito, Lord willing, next Sunday. Pero I want to conclude it this way. Ang pagiging mabiyaya ng Diyos kay Maria ay hindi lang para sa kanya. God's graciousness to Mary is not exclusive to her. Ang kapanganakan ng Panginoon, oo, si Maria lang ang ginamit ng Diyos para magkatawang-tawang Panginoon. Hindi na mauulit yon kailanman. Pero yung biyaya ng Diyos na nagbubunga ng kaligtasan, hindi lang para kay Maria. Ako naniniwala na si Maria ay naging Christian eventually. Nung inoobserbahan niya yung buhay ni Jesus, nung naririnig niya yung mga pangangaral ni Jesus, nanampalataya siya kay Jesus. Totoong isinilang niya si Jesus, totoong siya'y ina ni Jesus sa laman, pero si Jesus ay hindi tao. Hindi tao lamang. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. At nung nakita ni Maria ang lahat ng katotohanan na inihula sa lumang tipan na tinutupad ni Jesus bilang Mesyas, maging si Maria na nampalataya sa Kanya. Maging si Maria naligtas. At yung katotohanan na yun na naranasan ni Maria, kaya ring maranasan ng sino mang makasalanan ngayon. Hindi mo kailangang maging katulad ni Maria na pinagpala ng Diyos. Naganap na yung matinding pagpapala ng Diyos. Si Jesus ay hindi na nga lang ipinanganak eh. Siya'y nabuhay, at siya'y namatay, at siya'y muling nabuhay, at siya'y pumanik na nga sa langit. Naganap na yung pinakamatinding pagpapala ng Diyos. Inaalok na lamang po ito sa mga makasalanan. At ang pangako ng Diyos na dakilang pagpapala sa mga makasalanan magtitiwala kay Jesus, isasama kayo sa bagong langit at sa bagong lupa. Sa kaharian ng Diyos na magiging kaharian itong buong mundo na ito. Kaya ang tanong ko sa inyo, bahagi ba kayo ng kaharian ng Diyos? Bahagi ba kayo ng mga taong isasama ng Diyos sa bagong langit at sa bagong lupa? O nananatili kayong nasa labas ng kaharian ng Diyos? O nananatili kayong estranghero sa Ebanghelyo? Maaari kang maging miyembro ng kaharian ng Diyos ngayon. Anong sinasabi sa atin ng Biblia? Sumuko ka kay Jesus. Kaya hindi ka bahagi ng kaharian ng Diyos, lumalaban ka sa hari. Nilalabanan mo si Jesus, kumukontra ka kay Jesus, ayaw mong magpasakop kay Jesus. At ang tayong paraan lamang para maging miyembro ka ng kanyang kaharian, sumuko ka sa kanya. Diba? You raise your white flag of surrender to Jesus at sabihin mo sa kanya, kailangan kita, susuko ako sa iyo. Para maisuko mo yung buhay mo sa Panginoon, kailangan mo munang talikuran yung hari mo ngayon. Sino ba ang hari ng mga hindi mananampalataya? Kung hindi si Jesus, sino pa? E di si Satan. Talikuran mo yung hari mo, si Satan. At ibigay mo yung kabuuan ng iyong katapatan kay Jesucristo. At nang maranasan mo ang kayamanan ng kanyang biyaya at maging
kasapi ka ng kanyang kaharian, hindi na ngayon, kundi magpakailanpaman. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, papasalamat kami kapagkat mas malalim pa pala yung mensahe ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Sa pangkaraniwang alam namin, superficial, mababaw, masyadong commercialized, masyadong masaya lang. Ang mensahe pala ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay tungkol sa inyo, sa inyong biyaya na hindi namin karapat-dapat tanggapin, at sa inyong plano na kailanman na hindi nagbago. Mula pa man sa simula, sa Genesis, nangako na kayo na may plano kayo na magliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng binhi ng babae. At yan ay nangyari nung ipinanganak ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Maria. At hanggang ngayon ay nagliligtas pa rin kayo sa pamamagitan nitong Jesus na ito na hindi lang isinilang, kundi siya'y nabuhay na walang kasalanan, namatay sa krus para sa mga makasalanan at muling nabuhay upang bigyan ng pag-asa ang mga makasalanang mananampalataya sa Kanya. Napakaganda ng inyong plano, aming Diyos. Kaya sana wag lamang pong matapos ang aming celebration na si Jesus ay ipinanganak. Napakalimitado nun at napaka-shallow, napaka-narrow-minded niyan, kundi maging biblical ang aming celebration. Kasama dyan ang pagsasaya, hindi masaya, hindi masamang maging masaya, pero hindi lamang po nagsasaya dahil may okasyon. Dapat malalim at mayaman ang aming pagkakilala sa kahulugan ng kapanganakan ng Panginoon sapagkat naranasan naming maligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. At ang dalangin po namin, sana yung mga hindi pa mananampalataya dito makita nila yung deeper meaning of this event. Na hindi lang nabuhay ang Panginoon dahil pinanganak siya, kundi siya'y namatay at muling nabuhay para maging tagapagligtas ng mga makasalanan, para maging hari ng mga makasalanan, maging hari ng kanyang kaharian magpakailanman. Salamat po sa lahat ng katotohanan ito. Sana itulungan mo kaming ito'y sa puso namin, ma-digest namin spiritually, at ma-encourage kami at mapalakas ka ang aming pananampalataya. Sa lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.